Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video, ituturo ko sa inyo paano nga ba natin mare-resolve itong issue dito sa ating payout na kahit i-setup natin, bumabalik lang siya sa pag-setup ulit. Katulad nito guys, ayan, nakikita niyo yan, update your tax info. So, kailangan natin mag-verify ng ating mga settings, lalo na sa payout. Yung tax information, W8BN, W9, W8. So, yan dapat nating i-verify. So, paano nga ba ang gagawin natin para hindi na siya bumalik ulit? Katulad nito. Ayan. So, meron tayong isang followers no, na na-solve natin yung issue regarding dito. So, after ng appeal, hindi po automatic no, na after nating i-appeal, instant na mawawala yung setup. Hindi po. Lalo na kung matagal. So, ang kailangan natin dyan gawin is mag-create tayo ng form at isend natin ito sa support team. So, after nun, may mag-i-email sa atin para i-set up siya. Hindi natin siya masa-set up basta-basta kapag hindi natin to ni-report or ni-raise sa support. Okay. So, panoorin muna natin itong video na to. So guys, ito yung nangyari sa account ni Ma'am Jane, kahit i-set up niya itong kanyang payout finish setup, hindi siya matapos. Kumbaga, nagsa-successful pero bumabalik sa ganito. Ayan, so ang ginawa natin guys is nag-create tayo ng appeal form para at least ma-solve itong issue. Pero waiting pa din tayo guys sa resolution. So PayPal yung kanyang account and then in-access natin yung account niya. And after ko guys ma-check, confirm nga na kahit ako sinetup ko, bumabalik lang dyan. Ayan. So ito yung isang example. Ayan. Ito, na-setup ko na siya. You're all set up now. Update your payout settings. So successful na siya guys. Pero kapag nirefresh mo, bumabalik ulit siya. So gumawa ako guys ng appeal form. Ito yung ginawa kong form na to. Medyo mahaba ito guys. Okay. So ayan. And then, next is, ayan, nag-submit tayo ng, tawag dito, appeal form sa support. So, maghihintay tayo ng 1 to 2 days. And then, after okay na, ito, nag-email na kay ma'am. Ayan. Okay, so, next pa niyan, ito yung, yung unang reply. Then, yung pangalawa, guys. Ito, so pinagsisend na siya ng panibagong appeal form or ng setup ng kanyang payout setting. So, ngayon isa-set up natin siya. Kasi nga, ayan, ngayon lang niya nabasa and ngayon lang niya ulit ako in-update. So, ito, papakita ko sa inyo. Ito yung kanyang account. And then, papakita ko sa inyo guys kapag sinet up natin yan. Kung same kayo guys na na-experience sa inyong payout na hindi matapos-tapos, so ganito lang gagawin nyo. Kailangan nyo lang mag-submit ng appeal form sa support. So next natin, ayan, wait lang natin guys kasi loading talaga siya. So tama naman yung country tsaka yung business type niya. Nasa Hong Kong si ma'am, and then individual or sole proprietorship, tama ba ako? So yan. Ito yung mga details niya, i-blur ko na lang guys. And then, next lang natin sa may baba. Ayan. Okay. Ayan. So, andito yung kanyang bangko. So, confirm lang natin. Check nyo guys, magiging magiging successfully set up. Pero kapag nire-refresh natin, bumabalik ulit siya. So, ayan guys, diba? Na-set up na natin siya. So, dapat ito guys, itong subscription, mawawala na yan. Pero kapag na-refresh natin guys, yung kanyang Facebook, ayun andito pa din. So, ngayon, isa-set up na natin siya. So, guys, ito yung email sa kanya ng payout support team. So, kailangan niya ma-set up to. Ayan, yung kanyang account. So, may panibagong link na sinend sa kanya. And after 7 days, kapag hindi to na gamit, mag-expired yung link. Okay? So, ngayon, eto, clinic natin ito. Then,
nag-appear na guys, create a payout account. So, isa-set up lang natin ito. So, kailangan lang natin ng mga details ni ma'am. So, guys, nandito na tayo sa payment business support, no? Ito yung link na na-receive ni Ma'am Jane after natin makapag-send ng form or ma-raise natin yung issue. So, etong link na to is valid lang siya for 7 days. Kapag hindi natin to nagawa kaagad, ma-expired yung link at mag-a-appeal tayo ulit. Buti na lang na message nga kaagad tayo ni Ma'am Jane. So, ito yung guide. Step number 3 na ako. Nilagyan ko lang ng numbering para di tayo malito. Ang next niyan guys, kapag clinic natin tong create payout account, pwede po tayong mag-create ng bagong payout. Ibig sabihin, yung ating mga tools like sa Ads on Reels, bonus program, stars, magkakaroon siya ng bagong payout account. Yung existing naman na hindi matapos, pwede nyo yung i-continue dito pa din. Okay, so ngayon, ang gagawin natin, magkikreate tayo ng payout na bago dito sa account ni Ma'am Jane. So, next natin is step number 4. Makikita natin guys dito yung payout account. So, kung ilan yung page nyo or yung mga ano nyo, account nyo, included yung personal, makikita nyo din dito yun. So, pag clinic nyo yung arrow down na to, ayan, makikita nyo yan sa step number 5. So, ito. Ito yung mga payout account ni ma'am. So, meron siyang 5. Yung pangatlo yung inayos natin and then nag-create tayo ng bago. So, yan. Pinakita ko lang sa inyo na pwede nyong i-continue yung mga hindi natapos na payout setup. Okay? So, ito na guys yung step number 6, create new business. Ayan. So, kailangan natin mag-ready ng ating bangko or PayPal, tsaka ng tax information. So, nagkakaroon ng problem sa pag-set up kapag po yung country is iba yung nalagay natin. Usually, I suggest, no, kung kayo ay OFW at yung ID nyo naman is Philippines, Philippines pa din yung ilagay nyo. Kasi yung iba guys, kahit eligible na tayo sa stars, kapag sinet up natin, nagkakaroon siya ng problem dun sa pag-set up. So, I suggest, kung outside US kayo, Philippines yung ilagay nyo. Pero kung migrate na ano kayo, residents na kayo sa US, US yung ilagay nyo. So, ganun po yun. Kung outside naman, kung outside US, Philippines yung ilagay nyo kung ano yung ID nyo. Okay, yun lang yung suggestion. So, create new business natin. Then, step number 7, kailangan natin i-fill out yung mga basic information. Yung first name, yung surname, birthday, tsaka country. So, again, importante po itong country. Meron kasing mga country na hindi pa po eligible yung Facebook for monetization. Kahit ready na yan, kapag sinet up nyo, nagkakaroon ng problem. Okay, number 8, sa business type, eto din, nagkakaroon dito ng problema. Ang palagi nyo pong pipiliin, individual or sole proprietorship. Tama ba yung pronunciation ko? Ayan, so business type. So, tandaan nyo po yan, ha? Ayan, yung iba po kasi, guys, ang napipili nila, non-profit. Ayan. So, pag non-profit, mahirap pong baguhin niya. Ibig sabihin, wala tayong, yung earnings natin, kumbaga, hindi tayo kikita, wala tayong paki doon. Kaya ng profit nilagay natin. Meron ng iba, ang nilalagay, tawag dito, yung business. So, hindi din pwede kasi nga, hingan tayo ng mga other documents dyan. So, matagal bago ma-approve yung tax info nyo. So, pipiliin nyo lang guys, individual or sole proprietorship. Yan. Yun na yun. So, next natin. So, guys, eto na yung step number 10 natin. Siyempre, individual yung pipiliin natin. Step number 11. So, kailangan natin maglagay dito ng mga basic info pa din. Yung first name, middle name, surname, birthday, home address, town, or city, yung postcode, contact number, and email number, tsaka yung tax identification. So, be very careful sa pag-input ng mga details, lalong-lalo na sa pangalan. Okay, kasi kapag nagkaroon tayo ng problem, dapat match yung nasa bangko tsaka yung nandito sa tax info natin. Okay? Number 12,
Eto, enter your info. Tell us about yourself. This following is to be set up payout account. Ayan, ito na yan. Eto, so mamimili tayo dito kung ano yung ililink natin. So may tatlong option dito. Bangko, wire transferred, tsaka PayPal. So yung pinili dito ni Ma'am Jane is PayPal. Okay? Dahil yung bangko niya is sa Hong Kong. So dito sa bank transfer guys, earn minimum of only $25 kapag sa bangko. To get paid in your local currency, it takes 2 to 3 days kapag po paid na yung status ng payout natin. So, etong bank transfer, sinasuggest ko to kung hindi naman malakihan yung sahod. Okay? Kung sa tingin nyo mababa sa $100, pwede nyo piliin itong bank transfer. Pero kung malakihan yung sahod nyo dahil marami kayong sasahurin, I suggest wired transfer na po yung gamitin nyo. So, ang kailangan dito, meron tayong bangko na nakaka-receive ng remittance from Meta. Nakaka-receive ng US dollar account. Okay? Or yung PayPal, pwede. So, yun nga, I suggest, dapat verified yung PayPal natin. Dapat meron po itong nakalink na credit card or may bangko para verified siya. Yung iba kasi guys, now hold or nagiging permanent limited kapag po suspicious yung pag-transfer or yung transaction. Okay? Dito sa wire transfer, $100 minimum sa ads on Reels tsaka in-stream ads and $100 din sa stars. Okay. So, next step natin, number 14. So, pinili na namin guys dito yung PayPal. So, kailangan nyo mag-login. Step number 15, mag-login sa inyong PayPal. Make it sure tama po yung password tsaka yung email or phone number para hindi na po bumalik sa umpisa sa pag-set up. So, dapat alam niyo na po yung password ng PayPal nyo kung PayPal yung ililink nyo. Para hindi na kayo ulit sa umpisa. Okay, number 16. Eto, so connecting na tayo sa PayPal papunta sa payout setting na ni Facebook. So, yun. Kapag successful na at na-link na yung PayPal nyo, next na po dyan, yung tax information. So, add tayo ng tax info sa step number 18. So, continue nyo lang. May mag-a-appear sa inyong third-party browser. Continue as Jane, kung ano man yung pangalan nyo sa Facebook. So, dito, meron pa rin nagkakamali dito. Again, ang palagi natin piliin is individual, wag po business. And, eto, may second question dito. Kayo ba ay US citizen? Siyempre, no yung ilalagay nyo. Kung kayo po ay US citizen, yes ang ilalagay nyo. Okay? Are you acting as intermediary agent? Kung meron bang third person na magre-receive ng sahod nyo? Siyempre, wala. Okay. So, yun. So, puro no lang pipiliin nyo. Then, click next. Sa step number 20, ayan, so kailangan nyo pang maglagay dito another tax info, taxpayer, Philippines, tapos yung inyong TIN number. Ayan, TIN number. So, next lang natin sa number 21. So, kailangan nyo again ilagay yung address nyo. Kung ano yung nasa ID nyo, mas okay yun yung ilagay nyo dito. Next natin sa number 22. So, blinerd ko lang yung ibang mga sensitive details ni ma'am. Ayan, yung tax info. Same as permanent address. So, blinerd ko, Philippines yan. Included dyan yung city, barangay, number ng bahay or ng street. Ayan, okay. 23. So, eto, nagkakaroon pa rin dito ng problem. Provide additional details, ayan, related to your service. Yung pagbablog ba natin ay 0% na ginagawa natin inside United States. Kung nasa Philippines kayo, 0% po yung pipiliin nyo. Kung nasa United States kayo, 100% po yung pipiliin nyo. Okay? Kung balik kayong US or babalik kayong Pilipinas, services will be physically performed inside and outside the United States. I don't know kung para saan ito, pero kasi nagbabase dito sa tax. Ayan. So, kailangan pa rin natin ilagay kung ano yung tama.
Kasi guys, kapag ang napili natin dito is 100%, alam ko magkakaroon tayo ng tax deduction na 30% sa lahat ng earnings natin. Okay? Kaya yung iba, kahit tama yung nailagay nyo, kung dito naman is mali, magkakaroon pa rin kayong deduction. Okay? Number 24. So, nandito na tayo sa last part na ba ito? Ayan. Na makikita natin dito yung date tsaka yung full name ni ma'am. Kasi ito na po yung kanyang kailangang fill out dito sa tax info. So, next lang natin, then mag-a-appear na itong reference ID niya or number niya, review and submit. So, malapit na ito sa katotohanan. Sa step number 26 na tayo. So, yan. Completed na siya. Dapat United States yung nakalagay sa taas. Okay? Nandito yung legal name, taxpayer info, W8BN. Pwede nyo yung i-view or i-update dito bago nyo i-submit. Okay. Then, kapag okay na, click done. Ayan. So, tinugel on ko na din ito. I want paperless delivery. Deliver my tax document electronically. Kapag hindi nyo po yan chinek, may magpapadala sa inyo na tax documents sa inyong bahay. Magugulat kayo baka kung ano to. So, wag na kayo magulat. Dito lang po yan sa tax document na related sa Meta. Okay? So, number 28. Ito lang yung last part. Kapag ganito na, you're all set for now. Ayan. So, successfully na po nawala yung kanyang payout for setup na ilang buwan na pong nakatenga. So, successfully na ito na po yung nag-appear sa kanya. After po ng ilang buwan, may paata ito, May, June, July, August, September, October, November, December, January. So, 9 months, no, na hindi niya ma-setup kasi nga, may mga missing information or maling details na nalagay po si ma'am. So, yun lang. Maraming salamat at sana natulungan ko kayo. And kung paano naman mag-appeal, guys, ilalagay ko yung appeal form dyan sa may description at ipipin ko sa comment section para pwede kayong mag-send ng appeal form sa support. Yun lang guys, maraming salamat. Pasensya na mabing video natin. And sana natulungan ko kayo at kung natulungan ko kayo guys, don't forget to subscribe, click the bell icon para pag meron tayong mga next video katulad nito, manonotify po kayo kagad. See you again sa next video. Bye-bye!